Pag kumakain kayo ng apple, ay huwag niyo muna itatapon ang mga buto dahil pwede niyo itong itanim para sa susunod ay hindi na kayo bibili. Dito nga ay naglagay ako ng lupa at saka chicken manure. Pero ito talaga ang susi para mabuhay ang ating apple. Eto nga ang yellow. Dahil alam naman nating lahat na ang apple ay nabubuhay lang sa mga malalamig na lugar. Kaya sa gitna ng aking pagtataniman ay nilagyan ko ito ng yellow. Dahil pag naramdaman ito ng buto ng apple, siguradong gagana nito tumubo sa ating pagtataniman na lupa. Pero eto talaga ang pinaka-challenge dito, kung paano magiging consistent ang lamig nito. At dito nga linagay ang buto ng apple sa gilid lang para ma-monitor natin ang pagtubo niya. At eto nga ang una kong ginawa dito para mabuhay ang ating apple. Siyempre, una sa lahat kailangan natin tong diligan. Pero kailangan dito malamig din ang ididilig natin sa kanya para malaki nga ang chance na mabuhay ang ating apple. The cooler, the better. Para nga sa ating apple. Inantay ko nga lang dito na masipsip ng lupa ang malamig na tubig. At pagkatapos gumawa na ako dito ng shelter ng ating apple. Napakalaki ng purpose nito dahil ito ang consistent na bubuhay sa ating apple. Etong gagawin ko nga dito ay ang pansamantalang greenhouse niya. Parang DIY nga lang to habang hindi pa nga tayo nakakabili ng mga kagamitan para sa ating apple. Kaya ang ginawa ko dito ay diniskartehan ko na lang muna. Gumamit lang ako dito ng kahoy at saka mga lumang bamboo. Tingnan nyo naman, sobrang tibay niya na. At saktong-sakto nga sa ginawa nating pinagtaniman ng ating apple. At eto nga ang purpose dito. Para nga maging consistent ang lamig niya. Dahil dito natin isasabit ang plastic na may napakaraming yelo habang hindi pa nga tayo nakakabili ng air cooler.